beloved Boss Mike Cervera. Hanggang atrasan, handa na raw si VP Sara na sagutin ang ilang mga issue. May impeachment trial man o wala. Kasama riyan. Walang iya, handa na daw ipaliwanag at sagutin yung mga issue. May impeachment trial man daw o wala. Bobo talaga mga kababayan eh. Hindi ba't matagal na yan? Dapat noon mo pa ginawa. Ang dami mo pang paandar. Ang dami mo pang sinasabi. Ang dami mo pang mga palusot. Ang dami mo pang keso ganyan, keso ganon. Di po ba? Tapos ngayon, eto na, yung sinasabi ko kanina. Darating at darating din kasi mga kababayan, ang katotohanan. Kaya kahit anong pagtatago mo, kahit na anong pagdidelay mo, kahit anong pagpipigil mo, wala. Lalabas at lalabas yung mabahong amoy ni buday ninyo. Tama po ba mga kababayan? Ay kahit anong gawin mga kababayan, di ba? Aamoy at aamoy pa rin yan, di ba? Sabi ni Alfa Romeo, ngayon nga lang daw kasi nagkaroon ng script. Ano pa nga ba? Siguro, busy sila sa paninira kay Pangulo. Akala nila sa paninira nila, mga kababayan ko, maaagaw nila ang posisyon bilang Pangulo. Yun po yun eh. Bisihan na lang natin, siraan na lang natin etong gobyerno para mapababa sa pwesto. Pag bumaba, ipalit nyo ko. Ganon siguro isip ni Buday. In-underestimate niya yung kakayanan ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-isip, gumawa ng kaparaanan para maprotektahan. Hindi lang ng bansa, pati na rin yung kanyang posisyon bilang Pangulo. Bubu si Buday nyo. Biruin mo, i-underestimate mo yung wala pa sa kalingkingan, yung karunungan sa'yo. Napakatalinong tao. Nako, mga kababayan, mahina talaga ulo netong si Buday nyo. Ito na. Ano na? Pasok. Wala na talagang atrasan. Handa na raw si VP Sara na sagutin ang ilang mga issue. May impeachment trial man o wala. Kasama riyan ang kanyang confidential funds. Nako. Narito ang agenda report ni John Manalo. Naninindigan si Vice President Sara Duterte na madalas daw ginagamit ang aliases sa intelligence operations. Kaya Langya ka. Sara, dapat palit tayo eh. Oo, ako na lang dyan, ikaw na lang mag-vlog eh. Para pare-pares na kayo ng mga vlogger mo eh. Kita nyo mga kababayan ko, ginagamit daw yung alias daw, yun pa rin yung paliwanag niya naman. May nabago ba ron? Di po ba yan na yung palusot niya? Ginagamit naman talaga yung alias na yan sa mga confidential fund, yun na yung paliwanag mo nung Buday eh. Hindi naman napakinggan nyo. Dahil ang gusto ng tao, ipaliwanag mo kung saan mo binigay o alias. O di pakita mo yung, eto, pwede ba, confidential ito eh. Pwede ba doon lang tayo sa isang CR mag-usap yung pwedeng tatlo lang tayo at ipapaliwanag ko kung sino-sino nakatanggap na totoo. Yung Marian Rivera, gawa-gawa lang namin yan kamo. Pero ang totoong tumanggap niyan, kamo. Pwedeng si Kitty ganon, di ba? Pero ang tumanggap niyan, yung asawa mo kay Cheljok no, nakapangalan. Pero ang totoong tumanggap kamo yung asawa ko, si Man Scarpio. Di sana naunawaan nila. Pero di ba hindi niya naman mapaliwanag eh. Bagkus mga kababayan, kapag sinisita, galit-galitan ang paandar niya. Sabi ko nga sa inyo nun si Buday ninyo parang isang toxic na jowa. Biruin ninyo mga kababayan ko, siya na gumagawa ng masama. Siya na yung nangangaliwa. Aba mga kababayan, kapag sinita mo, napupunta sa inyo pagkakasala. Di ba? Ganun toxic na jowa.
Matindi. Talaga. Daraw ang kanyang kampo na ipaliwanag sa impeachment trial ang kontrobersyal na mga resibong may fictitious names. Isa na nga rito ang sumikat na si Mary Grace Piatos. May 2 intelligence experts daw mula sa kanyang kampo na magsisilbing resource persons. Nako, ikaw na sumagot, kinang ina mo! Resource person na naman yung ipapadala mo! Tapos kapag kaya ni tinanong at na-corner na naman ng mga magagaling na mga prosecutor, sasabihin mo na nun, maghimatay-himatayan kayo. Di ba ba ginawa niya na yan? Diyan sa Kongreso, abay pinadala mga kababayan, si Sulaika at kung sino-sino pa. Tapos mga kababayan, pwede naman siya yung magsalita dahil mas alam niya dapat yan. Dahil sa kanya yan confidential fund. Ngayon, eto naman pala, handa na daw sumagot, kinang ina mo. Tapos, yung pala, magpapadala uli ng resource person niya mga kababayan para daw sila yung sumagot na naman para sa kanya. Anong klase lang naman ito? Kita niyo mga kababayan kung ginagawa nito? Hindi nyo ba kaya? Hindi ba kayo nahihiyang mga DDS? Dito, yan, oh, yan. Yan, si Buday. Si Buday ba? Hindi nyo ba kinakahiya yan? Bakit hindi na lang siya yung sumagot direkta? Yan ang hinahanap ng tao. Si Sara mismo sumagot kung saan niya dinala yung mga ninakaw, di umanong mga confidential fund. Magtuturo na naman ng iba. Nagpadala ng eksperto para sumagot para sa kanya. Umarkila ng ibang utak para sagutin yung mga katanungan ng mga matatalinong congressman. Di mo ba kaya, Buday? Aminin mo na. Hindi mo kaya yung mga talino ng mga nagtatanong sa'yo, no? Malamang kay Luistro, kakain ka na ng alikabok eh. Di ba? Baka bumilibaliktad ka na, maging tsubibo ka. Di ba mga kababayan ko? Kay Luistro pa lang to, hindi na uubra. Kaya kailangan mag-arkila tayo ng may tatapat sa utak ng mga magtatanong, hindi ko kaya eh. Hindi kaya ni Buday mga kababayan sagutin. Siya mismo dapat sumagot dyan, di ba? Pero bakit ganun? Tila ba iwas na iwas si Buday pa rin? Kala ko ba handa nang ipaliwanag ang resibong may alias sa harap ng impeachment trial? Uy, bako, Buday mo. Tuloy. Lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. Let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. Because I just want to... Chusera ka! Sabihan mo sila ba to? Wag gano. Sabi, kung wala daw trial, mga kababayan, sasagutin pa rin niya sa public. Bobo! Ang tagal-tagal nang inaantay ng taong bayan na sumagot ka. Pero, mas okay sa tamang venue. Ngayon, kung hindi ka natatakot, sabihin mo kay Bato, kay Cayetano, kay Baba, kay Kalbo, kay Jackma, at kung sino pa. No? Sabihin mo, huwag nyo lang hadlangan yan. Hayaan nyong ituloy yung ating impeachment trial. Dahil kaya ko namang sagutin yan. Di po ba mga kababayan ko? Simple. Napakasimple. Ginagawang bobo talaga ni Buday ninyo yung mga taga-suporta niya. Siyempre, paniniwalaan si Buday, di ba? Ganun lang kasimple. Paniniwalaan si Buday. Sasabihin, uy, ang galing-galing talaga ni VP Buday. Ang galing-galing talaga niyang magpaliwanag. Ayan ha, ready na siyang magpaliwanag. Pinang-pinan yan, mga kababayan, ang labo. Tuloy. wait what will happen to the articles of impeachment. May patutsada rin ang bise tungkol sa pahayag ng ilang miyembro ng Kamara, lalo na sa nabansagang budol gang sa OVP confidential funds. But let me just say Kita mo, loading ka, hayop. Loading, mga kababayan, yung idol ng mga bobot tanga, oh. Mga kababayan, ang hina mag-isip ng salita na sasabihin. Kita nyo, ayan, oh. Layo pa ng tingin.
Hina talaga mga kababayan, mahina ulo. Oo. Bubo ba? Bubo. Ayan o, nakahang na naman mga kababayan o. Tagal magsalita. Ulitin mo. Baka sakaling nagbago na. Um, Hmm. Kita nyo? Tagal magsalita. Niisip pa niya maigi, baka magkamali pa. Oo. Sayang, nakabawi na ng isang salita na tama. Tapos mga kababayan, nag-iisip siya, naku, baka magkamali ako sa sasabihin ko. Ay, naku, buday. Nakakahiya. Oo, ako kakahiya kita. Sa totoo lang, kapag kaganyan, no. Ano, say this Si- no, na Kita nyo? Loading mga kababayan, lutang na lutang. Alam nyo kung smart talaga, paabilisan kasi mag-isip ng sasabihin at ikakatwiran. Hindi po pwedeng teka-teka. Parang paltik lang. Diba? Oo. Paano? Nandyan na sa harapan mo yung iyong kalaban. Kung teka-teka lang, kung ganyan ka lang magsalita, parang paltik, wala na, patay ka na. Nakatatlong lunok kasi hindi siya sigurado sa sasabihin niya eh. Di mo ba? Kaya lunok ng tatlo mga kababayan. Hindi sigurado eh. Ganyan ho mga kababayan. Yung yung hinahangaan ng mga bobot, mangmang! Dito mga boss, Mike. Ito. Yan na. say this no, na Bilangan nyo mga kababayan. Siguro mga kababayan, naghang siya ng mga 30 seconds. Ano mga kababayan? Ang haba nung hang! Sige na, tuloy na. I think it is wrong for everyone to pick up Naku, mga kababayan, yung palunok-lunok na ganyan, kasinungalingan yung sinasabi niyan. as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives. Alam nyo, pag tumanda ito, sa totoo lang, sa pagsasalita niyan, mga kababayan, abay, dadaigin niya si Kuya Cesar. Opo, kita nyo, bata pa. Kung magsalita, pa isa-isa. Saan kayo nakakita ng ganyan? Yan ba yung isasabak nyo sa mga taga-ibang bansa para makipagdialogo? Pa isa-isa? Yung sinasabing salita? I think, bahala kayo. Mahina talaga, promise. Hindi naman sa pamimintas. Oo, pero kung sa pakikipagtalas-tasan lang, hindi uubra yan sa akin. Tuloy. Yes, particularly with the fictitious names because there are rules in Kaya pala nahihirapang magsalita mga kababayan kasi gusto niyang pangatwiranan yung mga fictitious name tulad ni Mary Grace Piatos. Yun. Kaya pala nahihirapang magsalita eh. intelligence operations and you already heard Kita mo, hugutin mo sa puwet mo yung sasabihin mo. Hugutin mo. Halos kainin mo na yung mic ng kausap mo. Kainin mo, subo mo na lang kaya. Di ba? Parang yung ginagawa ni Badong. Ganon. Subo mo na lang yung mic. Hirap na hirap mga kababayan. Tuloy. some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. Pagdating naman sa proposed budget ng OVP for 2026, kung saan wala silang hininging confidential funds, ang bagong talagang spokesperson na si Ruth Castelo na raw ang bahalang sumagot tungkol dito. Nako. Dagdag ni VP, hindi parte ng trabaho ni Castelo ang maging attack dog. Her job is for the institution, is for the office of the Vice President. No? Aba, kumuha na rin ng tagapagsalita mga kababayan nitong si Buday. Uy Buday, hindi ka na ba umuobra? Hindi ka na ba umuobra kay Attorney Claire Castro? Kaya ba, kumuha ka na rin ng pantapat sa kanya?
Wala, mga kababayan. Mahina. Ang hina ng ulo, mga kababayan. Kaya kumuha na rin ng tagapagsalita. At yung tagapagsalita niya, mga kababayan, malamang yan na rin yung resource person niya. Kaya sino ba ang aasahan nyo na mga ngatwiran para sa kanya? Pagdating sa Senado, malamang kasama si Castelo. Ano? Hina eh. Tuloy. It's not political. It's not for me. So, Itchosera is not for me. Kanino? Bakit kinuha mo sa iyong opisina? Hina mo naman. Binobobo tayo, mga kababayan eh. Sabi niya, it's not for me. Kung bakit nandiyan si Castelo. Para kanino? Unggoy. Tuloy. that is why she will only bring good news, accomplishments, Mga kababayan, si Buday ninyo, oy, kumuha ako ng isang parang Attorney Claire Castro, pero hindi ito magiging butangera, hindi ito makikipag-away, kung hindi magre-report lang ng mga good news. Ano bang good news? Buday, ano naman ang ire-report kung sakali nung iyong tagapagsalita na good news na ginawa mo? Diba? Ano? Meron ba? Kung ako yan, mga kababayan, hindi ko tatanggapin yan. Bakit? Wala naman akong gagawin trabaho eh. Kita nyo, mga kababayan? Kung ikaw tagapagsalita ni Sarah, kung yan lang ang gagawin, yung mga good news lang ang ibabalita. Sige nga, magbalita nga kayo kahit isa. Di ba? Yun. and the announcements of the office of the Vice President. Yan, puro announcement lang, malamang. Announcement, si Buday ay pupunta ng Dahig para bisitahin uli ang tatay niya. Si Buday ay pupunta ng Australia para siraan ang ating bansa. Si Buday ay pupunta ng Malaysia para doon ipagdiwang ang Independence Day. Biruin mo, Independence Day ng bansa, pinagdidiriwang mo sa ibang bansa? Saan ka nakakita ng ganun, mga kababayan? Nakwento naman ng bise sa isa pang panayam sa The Hague na welcome daw si FPRRD na tumira sa bahay ng ex-wife niyang si Elizabeth Zimmerman sakaling ibenta ng kanyang common law wife na si Honelat Avancenia ang bahay nila sa Davao City. Yan na, nag-away-away na, mga kababayan. Away-away na sila. Oo, away-away na. Wala na, patutunguhan yung mga yan. Mga lintikan, kita nyo, alam na naman nila kasi talaga na hindi na magkakauwi si Digong ng buhay. Kaya etong mga ito, mga kababayan, nag-aaway-away na. Etong unang pamilya, pangalawang pamilya, at yung isa pang sumingit, si Alpotera. Ngayon, joint force. Joint force itong unang pamilya at saka si Alpotera. Ang kalaban nila, si Honelat Avancenia. Grabe no, mga kababayan, Samantalang dati, kung magplastikan sila sa harap ng kamera, akala mo naman talaga, close na close sila. Pero bakit, anong nangyari? Etong bahay na props lang ni Digunyo, gusto nang ibenta. Diba? Makasaysayan yan. Madalas dalawin ng mga tatanga-tanga yan. Dahil daw, mga kababayan, ito lang daw yung Pangulo na simple ang pamumuhay. Pero mga kababayan, sa kabila niyan, mansion talaga ang tinitiran niya. Alam niyo, mga kababayan, yung paandar ni Digong na paawa, kunyari mahirap, kunyari wala, kunyari sa lahat, kabaliktaran. Sapagkat, mga kababayan, sa bibig niya na rin nanggaling. Bilyon-bilyon ang pera niyan. Kaya yung mga tanga, mag-isip-isip kayo habang hindi pa nahuli lahat. Oo, pila naman kayo eh. Kaya unti-unti lang kayo na natatauhan. Ganun talaga kapag premature pinanganak. Premature. Yung mga DDS, mga kababayan nakapila. Isa-isa na lang talaga. Natatauhan sila. Tignan nyo si Ben Barubal.
Ha? Mga kababayan, tignan nyo yung iba pa. Di ba mga kababayan? Napakarami. Kaya huwag kayong magtaka. Dahan-dahan lang. Kasi nga, late sila makaunawa. Our beloved Boss Mike.